hindi kasama doon sa kabutihang dapat hanapin. Kasi lahat ng mga bagay na ipinahahanap ng Diyos sa atin, ipinahahanap ng ating Panginoong Hesukristo, tiyak na tayo, yon ay kabutihan. Ngunit ang isang punto, sabi ni Kuya, ano ang isang paraan para makatiyak tayo na ang iyong nasumpungan ay mabuti? Meron ngang kasabihan, not all that glitters is gold. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang punto, hindi ibig sabihin ay nasumpungan mo na nga yung hinahanap mo kung halimbawa ay itsura siya na parang kagaya ng hinahanap mo. Sapagkat sa Biblia ay may babala. Sabi ni San Pablo, datapwat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipinagmamapuri nila ay mga sumpungan sila na gaya namin. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. May nanggagaya talaga dahil kapag nagpapakunwaring apostol ni Kristo, nakikigaya sa mga apostol. Sabi ni San Pablo, ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi basta't nagpapakunwari lang na apostol, talagang depinido na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Mga usurpador ito. At ang sabi, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi pala katakataka, kaya hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kasi si Satanas nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kung nagpapakunwari siyang anghel ng kaliwanagan, magpapakita siya ng waring liwanag. Kasi hindi naman siya pwedeng magpakunwaring anghel ng kaliwanagan na hindi siya magpapakita ng waring liwanag. At dahil yan ang gawain ni Satanas, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ipinapansin ni Kuya na yung nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran, wari lang yun dahil nagpapakunwari nga. Kaya nga si Satanas, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya waring liwanag lang yun. Pero ang isang bagay na dapat makita, tingnan mo yung ending, sabi ni Kuya. Dahil ang sabi, ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya merong mga gawa at saka wakas. Sabi ni Kuya, titingnan mo ngayon kung ano ba yung wakas, ano yung mga gawa. Ang sabi sa sulat ni San Juan, huwag ninyong ipangkilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Dalawang klase ng gawa ito, nagsigawa ng mabuti at nagsigawa ng masama. Pagkatitingnan mo, ano ba ang ending ng gawa nito? Kasi may gawang mabuti at mayroong gawang masama. Mayroong waring katwiran, ibig sabihin may waring mabuti. On the other hand, meron namang mabuti na pinasasama. Pero ang dulot-dulo, may makikita kang wakas ng gawa. Ano ba talaga yung gawa? Mabuti ba o masama? At may kumpirmasyon yon dahil ang isang magiging dulo ay kung mabuti talaga ang ginawa mo sa pagkabuhay na mag-uli ka sa buhay. Kung masama naman ang ginawa mo sa pagkabuhay na mag-uli ka sa paghatol. Ang sabi kasi doon sa 12:14 ng Ecclesiastes, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Gawa ang pinag-uusapan dito. Ano yung bawat gawa na dadalhin ng Diyos sa kahatulan? Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti na gawa o maging ito'y masama na gawa. Kaya talagang may ending kasi hahatulan yung gawa. Pero yung mga nagpapakunwari, ang kanilang magiging dulo, ang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya maaring ang sasabihin, mabuti ito, yan ang masama. Pero lilitaw yung gawa kung mabuti ba o masama. Kasi mayroong ending yung gawa at dadalhin sa paghatol yan. Dahil kung halimbawa, may nakalagpas ngayon sa scrutiny mo dito,
Meron pang final checkpoint. Ang scrutiny magdadaan doon sa talagang higit na nakakaalam dahil mayroong maaring makubli sa iyo. Bagaman may hayag naman, ano ang magiging isang hayag? May dulo din yung gawa. Magpanggap ka man, bukas makalawa, lilitaw yun kung mabuti ba o masama ang ginagawa mo. Dahil sa ngayon, madaling mag-akusa, madaling magsalita, pero ang isang pagbabatayan mo ngayon, titingnan mo yung ending. Mabuti ba talaga ang gawa mo o masama ba talaga ang gawa mo? Makikita yun sa resulta. Gaya ng halimbawang karanasan ng inyong lingkod na ang ipinagmalaking masarap na luto raw na ipinatikim sa amin, talaga namang ipinagmamalaki. Pupusas yan! Masarap yan! Ako may gawa yan! Pero nung matikman ng aking mahal na asawa, pupusas ba ka mo tawag dito? Hindi yata ito pupusas. Lasang aaso ito. Mayroong kasing nagsasabi na ito wika ay masarap. Pero hindi talaga masarap. Ang sama ng lasa. Ganon din na madaling sabihin ng kung sino na siya ang mabuti. Siya ang magaling. Pero may ending. Masasang-ayon ang ending na yon doon sa ano ba talaga yung ginawa mo at ano ang ginagawa mo. At kahit ngayon pa lang, makakakita ka na ng ending kung ano ba talaga ang dulo, kung sino ba talaga ang gumagawa ng mabuti at sino ang gumagawa ng masama. Kaya we have to stick doon sa principle na itinuturo ng Diyos sa atin na ang hahanapin natin yung kabutihan at para magkaroon tayo ng higit na idea sa sinasabi ng Biblia. Sabi ni San Pablo, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Gusto mong mapatunayan kung mabuti ba yan at iyan ang kalooban ng Diyos? Huwag ang aayunan mo ay yung sanglibutang ito. Alin ang aayunan mo para mapatunayan mo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos kung hindi ka aayon sa sanglibutang ito. Ang sabi ni San Pablo sa Filipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat o maging kasang-ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Dapat nabubuhay ka ng ayon sa Ebanghelyo ni Kristo o karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ayon sa sanglibutang ito, hindi yung pag-iisip ng sanglibutang ito ang aayunan mo. Kasi huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Mag-iba kayo ng pag-iisip. Alin ang hindi mo aayunan sa sanglibutang ito? Yung pag-iisip ng sanglibutang ito. Ang magiging pag-iisip natin ay yung pag-iisip ni Kristo. Yun ang dapat na mataglay natin. Ang sabi sa Filipos, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Huwag ang pag-iisip natin ay ayon sa sanglibutang ito dahil mag-iiba nga tayo ng pag-iisip. Anong pag-iisip ang magkakaroon tayo? Yung ayon sa Ebanghelyo o ayon kay Kristo. At pag yun ang pag-iisip na mayroon tayo, mapatutunayan mo kung alin yung mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kasi hindi mo mapapatunayan kung alin talaga yung mabuti, kung alin ba yung lubos na kalooban ng Diyos pag ang isip mo ay ayon sa sanglibutan at hindi ayon sa isip ni Kristo. Kaya gusto mong mapatunayan kung mabuti ba talaga yan? Nandiyan yung batayan, nasa pag-iisip ni Kristo at nandiyan sa aral mismo ng Ebanghelyo. Kaya nga, pagka naghahanap ka ng mabuti, nandiyan yung mga mabuti. At sabi ni Kuya, ano ang isang mabuti na dapat nating hanapin? Ang sabi sa 6:33 ng Mateo, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang isa palang dapat hanapin, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At pag hinahanap mo yung kanyang kaharian, hinahanap mo yung kanyang katwiran, isang bagay ang tiyak. Hinahanap mo ang kabutihan. Kaya nga pagka isinamarize mo, ano ang hahanapin mo? Magsihanap kayo ng kabutihan. See to it na nahuhulog doon sa kabutihan yung hinahanap mo. At para mapatunayan mo na yon ay mahuhulog sa mabuti, sa kaaya-aya at mahuhulog yan sa kalooban ng Diyos, dapat mayroon ka ng pag-iisip ni Kristo.
dapat ayon o karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Otherwise, kung ang pag-iisip mo ay ayon sa pag-iisip ng sanglibutan, hindi mo mapapatunayan kung ano talaga ang mabuti. At sabi ni Kuya, ang isang susi, yung malinis na budhi, malinis na puso. Ang sabi sa Kawikaan, siyang may magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti. Pagka ang tao ay magdaraya ang puso, hindi yun nakakasumpong ng mabuti. Ang dapat nating hanapin ay ang mabuti. Pero kapag hindi ka nakakasumpong ng mabuti at ang nakikita mo ay kasamaan, siyang may magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti. Kaya pag ang tao puro kasamaan ang nasusumpungan, ang laging litanya ay puro kasamaan. Masama! 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 Magdaraya ang puso niyan. Kaya gusto po natin na makasumpong talaga tayo ng mabuti, magbago tayo ng pag-iisip. Ang taglay natin, yung pag-iisip ni Kristo. At pag ang pag-iisip ni Kristo ang mayroon tayo, ayon doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ang ating kaisipan, masusumpungan mo yung mabuti. Kaya nga ang sabi sa Kawikaan, siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti. Pag iniingatan mo yung salita, makakasumpong ka ng mabuti. Paano kang makapag-iingat ng salita kung may mabuti kang puso? Pero pagka ikaw ay may magdarayang puso, hindi ka makakasumpong ng mabuti. Kaya ang kailangan talaga, yung puso mapalinis. Kasi kailangang maingatan mo ang salita, maingatan mo ang pananampalataya para at the end of everything, mapatunayan mo na ang nasumpungan mo ay mabuti. Kaya po, ang mahalaga, pupunta tayo doon sa principle ng katwiran ng Diyos na para ikaw ay makapag-ingat, masumpungan mo yung mabuti, maingatan mo yung salita. At ang dapat, magkaroon tayo ng pusong mabuti na makapag-iingat ng salita. Dahil ang magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti. At ang isang basic, sabi ni Kuya, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Malilisya ka pala sa pananampalataya kapag ganon. Kaya ang sabi ni San Pablo sa Roma, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo. Paano mong maiingatan yung pananampalataya? Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Kasi pagka itinakwil mo yung mabuting budhi, mababagbag ka na tungkol sa pananampalataya at hindi ka makapag-iingat ng salita. Na iyan ang lundo ng sinasabi ni San Pablo. Sabi niya kay Timoteo, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Kailangan maingatan mo yung salita para makasumpong ka ng mabuti. Yung mga salita, maiingatan mo yon sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Kapag inalis mo yon, hindi mo maiingatan ang salita. Kaya kung hinahanap mo ang mabuti, dapat mapatunayan mo kung ano yung mabuti. Kasi maaaring ang isang bagay ay kumikinang, nagpapakunwaring mabuti o kaya ay pinipresent sa iyo bilang mabuti, pero hindi naman pala mabuti. Para mapatunayan mo kung alin yung mabuti, mag-iba ka ng pag-iisip. Taglayin mo yung pag-iisip ni Kristo at pagtaglay mo ang pag-iisip ni Kristo, ang buhay mo'y maaayon sa kanyang ebanghelyo. Pag nakaayon ka doon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, makikita mo at mapapatunayan mo kung alin ang mabuti at yung lubos na kaaya-aya at kalooban ng Diyos kasi reflected yun doon sa aral ng ebanghelyo. Na iyon ang iingatan mo sa puso mo at patuloy kang makakasumpong ng mabuti dahil yung nag-iingat ng salita ay makakasumpong iyon ng mabuti. Pero kapag hindi ka nananatili doon sa aral, kahit nagpapatuloy ka, hindi ka pananahanan ng ama at ng anak. At pag hindi ka pinananahanan ng ama at ng anak, bandang huli, ang pupuspos sa puso mo, ang sabi kay Ananias, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Mapupuspos na ni Satanas ang puso mo. Hindi mo kasi naingatan yung salita. Kaya ang pag-iingat ng malinis na puso, ng malinis na budhi, yan ang magdadala sa iyo para mapatunayan mo kung ano ang mabuti. Masumpungan mo ang mabuti
Ang sabi ni San Pablo, ngunit ang kinauwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Hindi pwedeng ilagay ang pag-ibig sa maruming puso. Hindi pwedeng ilagay ang pag-ibig sa maruming budhi. Hindi pwedeng ilagay ang pag-ibig sa pananampalatayang paimbabaw. Ang sabi kasi ni San Pablo sa Roma, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kung ang pag-ibig ay dapat maging walang